Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo about ito sa isang presko na sinabi ni dating Pangulong Duterte na gusto niya nang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas ho mga ka-action, at sa pamamagitan daw na parang papirma na kagaya ng People Initiative ho mga ka-action, at ang gustong magpapirma nito ay si Representative Alvarez ho. Sisimula na daw ni Representative Alvarez ho mga ka-action. Pero bigo niya po makuha ang suporta ng Senado mga ka-action, kasi ang iilan sa ating mga Senado ay tinabla na siya. Diba? So alam naman natin na maraming nagdaan na presidente pero hindi po yan nagawa na gustong ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas ho mga ka-action. At siya mismo ang humawak dati ng Pilipinas pero hindi niya rin nagawa ho. Ngayon pa ba na hindi na siya ang may hawak ng Pilipinas, magagawa niya kaya yan? Iilan din sa mga nagbasa tayo ng mga komento ng mga taga Mindanao ay tutol din sa nasabing paghihiwalay na gusto ni dating Pangulong Duterte ho mga ka-action. So bago ho tayo magtuloy-tuloy, panoorin muna natin ang statement ho mga ka-action. Tablado sa ilang mambabatas ang gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi raw kasi yan pwede sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa gitna ng hidwaan sa politika, gustong ihiwalay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Mindanao sa Pilipinas at magkaroon ng sariling gobyerno. Gusto ko talaga, gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi. Kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Mindanao is rich. Sinabi niya yan sa isang news conference sa Davao City kagabi. Ayon kay Digong, gagawin nila yan sa pamamagitan ng pangangalap ng mga pirma tulad ng ginawa sa People's Initiative para sa charter change. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao. Inatasan na raw niya si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na pangunahan ang signature campaign. Iikot ako ulit sa lahat ng probinsya ng Mindanao at gagawin ko yung pagpapaliwanag. Kailangan maintindihan ng taga Mindanao bakit ginagawa ito. Pero para sa ilang kongresista, kailangan pang pag-aralan yan. Mindanao have been at the end of a minimum or minimal attention from the national government. Pero do sa punto na secession, i-separate natin. Teka muna, ako personally gusto kong pag-aralan. Gusto kong tingnan kung if it's really worth it. Pero ngayon pa lang, tablado na ito sa ilang senador tulad ni Senate President Mig Zubiri. The last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Ang akin dyan ay slow down po natin ang away na yun. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel, kontra raw sa anumang suwestyon ng pagkakawatak-watak ng Pilipinas. Para naman kay Senator Cheese Escudero, hindi ito posible sa ilalim ng kasalukuyang saligang batas. Sinugundahan yan ng isang political analyst. There is no legal procedure for seceding because technically we are not a federal republic. You know, we don't have the presumption of autonomy of a state. And there is no mechanism for seceding. Na sinasabi niya may United Nations agreement daw na standard. Hindi rin daw akma gamitin ng People's Initiative para ihiwalay ang Mindanao. It's kind of ironic because they oppose the People's Initiative to amend the Constitution. And now that they're going to use the same strategy to secede from the country,
I don't know how these people who probably are advised by lawyers would even think that there is constitutional way out for a secession. People's initiative is only applicable for amendments of the Constitution, assuming that there is an enabling law. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang panig ng ilan sa kongresista at iilan sa mga senador ho mga ka-action. So para po sa akin, hindi ko na po i-stress ang sarili ko dito about sa ganitong issue ho mga ka-action, no? Kasi alam po natin na hindi mangyayari yan, di ba? At kung mangyari man ito, dapat noon pa. Hindi niya nga nagawa nung siya ay presidente, di ba? O ikaw, Representative Alvarez, hala sige, magpapirma ka na magpapirma ha. Tingnan natin kung totoong tao ang pipirma dyan. Pero alam po natin, mga 70% tutol ang Mindanao na maghiwalay sila sa Luzon at Visayas ho, mga ka-action, no? Pero ngayon pa lang, aminin mo na sa sarili mo, Mr. Duterte, bigo ka sa gusto mong hangarin. Hindi mo makuha o ihiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon dahil million Filipinos people ang tutol sa gusto mo, di ba? So alam naman natin kung ano naman ang kahinatnan nito. Kung maihiwalay ang Mindanao, sila naman ang maghahari-harian, di ba? O kayo na mga taga Mindanao, ngayon pa lang mag-isip-isip na ho kayo kung ano ba ang dapat. Nasa inyo po yan kung kayo ba ay gusto na maghiwalay o hindi maghiwalay, di ba? Taong bayan pa rin ng Mindanao ang maghuhusga mga ka-action, mga kakamping. So yun lamang ang latest update. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.